Palang araw po sa ating lahat. Purihin ang kanyang salita. Lord, kapayan mo ako sa aking pagbabasa. Hindi lang basta basahin ito, kundi sundin at isabuhay ito. So, Genesis 22 verse 1 hanggang 2. Sometimes later God tested Abraham's faith. Abraham God called yes. He replied, "Here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering, one of the mountain which I will show you." So, purihin ang kanyang salita. Amen po. Good morning po sa ating lahat. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Genesis chapter 22 verses 3 to 4. Islat po ito ni Bro Ian. For the meantime, ako po muna. Sabi dito, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis. Kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang hirap nito bilang ama na sa tagal mong hinintay yung anak mo, tapos hihingiin din sa iyo upang ihandog. 'Di ba nakakadurog? Para bang nagkaroon ka ng anak ngayon na ang tagal-tagal mong inintay, inaruga, inalagaan, tapos namatay na lang ng basta-basta, bigla-bigla, o kaya may sakit as namatay. Basta pinawi din agad sa'yo. Ang sakit nun, parang mapapatanong ka. Pero si Abraham wala siyang apila na bakit, Lord? Diba, pangako mo to sa akin? Wala sumunod lang siya. No? So, biruin mo yan. Alam niyang ihandog yung kanyang anak. Siya pa ang lahat inihanda niya, yung panggatong para sa paghahandog, di ba? Talagang isinulat dito na maaga pa, madaling araw pa, inihanda na niya. So, pinapakita lamang dito na yung pagsunod ni Abraham ay walang duda, no? Yung through difficult times, doon po talaga ma-reveal yung tunay na pananampalataya. Kagaya ni Abraham na sa tagal nilang hinintay na magkaroon ng anak, sinubok sila ng matindi ng ganito, pero dahil sila ay nagtitiwala sa Panginoon at doon nakita, nasukat yung pagtitiwala ni Abraham. Kahit yung kaisa-isa niyang anak na pinakamamahal ay ibinigay. Kagaya din ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bigatinsan para sa atin, sa katubusan ng ating mga kasalanan. Foreshadowing ang nangyayari dito kay Isaac sa redemptive plan ng Panginoon sa sanlibutan. Yun po. Genesis chapter 22 verse 5 to 6. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno, at kami na lamang ng bata nga aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon, at babalikan namin kayo." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Amen. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis chapter 22 verse 7 to 8. Tinawag ni Isaac ang tansin ng ama. "Ama, ano yun, anak?" Tugon ni Abraham, "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Yan na po. Good morning sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 22 verses 9 to 11.
Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos kapusin. Nang saksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham, ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 22, verse 12 to 13. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak." Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at ihandog bilang handog na sinunog kapalit ng kanyang anak. Amen. Genesis chapter 22, verse 14 to 16. Tinawag ni Abraham ang lugar na yun na si Lord ang nagbibigay at hanggang ngayon sinasabi pa rin ng mga tao na sa bundok ni Lord siya ang nagbibigay. Mula sa langit, tinawag ulit ng anghel ni Lord si Abraham. Ito ang sinasabi ni Lord, "Sumumpa ako sa ngalan dahil ginawa mo ito at hindi mo pinagdamot ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak." Amen. Mga kapatid, mapagpalang araw sa bawat isa. Ang babasahin ko ngayon ay ang Genesis chapter 22 verse 17 to 18. Sabi dito, "Tiyak na pagpapalain kita at gagawin ko ang lahi mo kasing dami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo. Dahil sumusunod ka sa akin." Pagkatapos nito, bumalik sila Abraham sa kinaroonan ng kanilang mga alipin at bumalik sila sa Beersheba at doon na nanirahan. Amen po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 22. Inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac, pero yung verse pong napunta sa akin is verse 20 to 24, ang mga lahi ni Hanor. Basahin po natin. Pagkalipas ng ilang panahon, nabalitaan ni Abraham na ang kapatid niyang si Hanor ay may mga anak kay Milka. Si Uz, ang panganay, sumunod si Boaz, Kemuel, ang ama ni Aram, Hesed, Hazo, Fildas, Jedlaf, at Betel. Silang 8 ay ang mga anak ni Hanor kay Milka. Si Betel ang ama ni Rebecca. May mga anak din si Hanor sa isa pa niyang asawa na si Reuma. Siya ay sina Teba, Gaham, Tahas, at Maaka. So, ayan po dito sa pagkakaintindi ko, no? Sa inutusan ng Diyos, si Abraham, na ihandog si Isaac dito sa Genesis chapter 22 is tinitest ng Panginoon na kunin yung mga nakakapagpasaya sa atin, yung mga loves natin, no? Yung mga, kung willing natin i-give up yung mga nakakapagsaya sa atin para lang sa Panginoon. Grabe, no? Lahat na lang ata dito sa Bible na nababasa ko everyday is talagang patungkol sa akin na talagang napagdadaanan ko. Grabe, kaya parang yung alam yung tipo na wala akong trabaho pero talagang inalaw talaga yata ng Panginoon na yung work ko is talagang limit lang para makapagbasa ako ng Bible. Naiiyak ako kasi maraming beses na niya akong tinis, no? May mga bagay siya na kinuha sa akin na nahirapan talaga akong i-let go, no? Kasi parang feeling ko,
ayun na yun na yung akin eh. Tapos nung nilet ko yung bagay nung unang-una, naging magaan yung pamumuhay ko, naging stressful ako, nagkaroon ako ng freedom. And then ngayon na naman, meron na naman siyang pinapabitaw sa akin na hinahirapan na naman akong ibitawan. Parang itong kay Isaac na, yung parang ihahandog niya. Kung kaya bang ihandog ni Abraham yung anak niya. Kasi di ba ang tagal niyang inantay yun? Ang tagal niyang inantay na magkaroon sila ng anak ni Sarah. Tapos, tinis siya ng Panginoon na ihandog sa kanya. Ibigay sa kanya. So, ganun pala yun, no? I-let go mo lang. Kasi kung para sa'yo, kung ibibigay sa'yo ng Panginoon, is para sa'yo talaga. Yun. Napakagandang chapter na to. Talagang nag-uusap talaga yung Bible once na naging sincere ka sa pagbabasa. Ayun, na every time na may nangyayari sa buhay ko is talagang related sa Bible. Yun lang po. Salamat. Amen.